Okay, good morning everyone. We will now continue our discussion in nuclear chemistry. So this is under nuclear chemistry. So tapos na tayo doon sa nuclear binding energy, right? So tapos na tayo doon. So this time we will now proceed sa more calculation about nuclear chemistry. So we are now here in radioactive decay. So we have mentioned before, 'di ba, na ang mga radioactive isotopes or yung may mga matataas na energy is ginagamit siya to create energy. Halimbawa sa nuclear power plant. So yung mga matataas yung energy, yung mga matataas ang energy or yung mga malalaking atom, yung mga malalaking molecule is unstable sila. They are unstable. Meaning to say, kapag unstable sila, they need to become stable. Kapag stable na, hindi na siya mag-undergo ng radioactive decay. Kapag unstable, they need to release energy. They need to release energy for them to become stable. So, when we say radioactive decay, unstable isotopes can become stable isotopes by releasing atomic particles in a process called radioactive decay. Parang ano lang yan, parang from the word itself, decay, ang mga matter, ang mga, let's say, ang patay na hayop. So, kailangan niyang mag-decay yan. Kailangan niyang mag-decay. Titigil lang siya sa pagde-decay kapag totally na-decay na siya. Yun na, parang ganun lang din sa mga radioactive isotopes. Basta tandaan nyo, kapag radioactive isotope, ito yung mga isotopes or ito yung mga substances na matataas ang kanyang energy. So, we have 5 types of radioactive decay. We have the alpha decay, the beta decay, the gamma emission, the positron emission, and the electron capture. So, this alpha decay, pansinin natin yung mga wordings ng mga types of radioactive decay na to. So, we have decay, emission, and emission. So, as you can see dito sa mga apat na to, ang mga particle niya, so ang particle ng alpha decay is this one. So, you need to remember yung mga particle niya. For beta particle is this one. For alpha particle, we have the helium 42 or alpha 42. For beta particle, we have the 0. For the beta, 0, negative 1. For gamma ray, this is just an energy, so 0, 0 lang siya. For positron, the same thing siya, parang katulad siya ng beta particle natin. But then, this one is positive, 0, positive 1. Positron, from the word itself, positive, positron. So, 0, positive 1. And for electron capture, we have 0, negative 1, and 0, 0. So, kapag decay, when you have the word decay, magre-release siya ng particle. Decay, magde-decay siya, sa product siya lalabas. Yung particle natin sa product lalabas. The same thing for beta decay, dun siya sa product lalabas. Gamma ray naman, gamma emission naman, emission, mag-e-emit siya. So, meaning to say, maglalabas siya ng energy, magre-release siya ng energy. So, that is in the product side pa rin. And positron emission, so this one is emission pa rin, so dun pa rin siya sa part ng product. And lastly, electron capture, magka-capture ka, so ibig sabihin, when you capture, you will have your particle dun sa part ng reactant natin. So this one here is hindi na kailangan yan. So dito lang tayo mag-focus sa electron natin. So electron capture, dun siya sa side ng reactant. So, remember, yung apat, alpha, beta, gamma, and positron emission, the particle involved is in the part of the product. Sa product siya. Decay and emission na word, sa product siya mapupunta. Kapag capture, sa reactant siya mapupunta. So, ano ba tong mga to? So, we have here the properties of alpha, beta, and gamma. Yung mga alpha particle natin, if you have observed, alpha particle natin, if you have observed, sila yung mabibigat kasi meron siyang mass number na 4
and atomic number na 2. Compare dito sa mga beta and gamma natin na 0, negative 1, and 0, 0 lang. So, ang alpha natin ang pinakamabigat. Ibig sabihin, kapag pinakamabigat na particle ang alpha, siya yung pinakamalaki. Nagagets nyo ba? Parang kapag mag-i-strain ka, alam nyo, ibig sabihin ng mag-i-strain, magsasala ka ng, let's say, iba't ibang sizes ng bato. So, syempre, yung mga masasala mo lang is yung mga maliliit. Yung mga malalaki, di ba, ito sana yung strainer. Yung mga malalaki, is maiiwan sila doon, yung mga maliliit sila lang yung magpa-pass through. Parang ganun yung nangyayari dito sa alpha particle. Sabi dito, least penetrating. Least penetrating, ibig sabihin, eto sana yung object. Meron sanang object dito, tapos yung alpha particle natin ay eto. So, hindi siya makakapag-pass through. Hindi siya makakapag-pass through kasi malaking particle siya. Nagagets ba? Malaking particle siya. That is why it can be stopped by several sheets of paper or cloth. So, ang alpha particle natin, let's say may paper tayo, may layer of paper tayo, let's say papers to. So, ang alpha particle ay hindi niya mape-penetrate or hindi siya makakapag-pass through sa paper na yan. Dahil nga malalaki ang particle ng alpha particle. Pero, dahil ang alpha ang may pinakamalaking particle sa lahat ng mga radioactive particles natin, siya naman ang may pinakamataas na ionizing power. What do we mean to say when we say ionizing power? Diba, kapag babatuhin ka ng maliit at ng malaki, ano ang mas masakit? Ano ang mas masakit dyan, Ron, kapag binato ka ng malaki? Or anong mas masakit, yung maliit na ibabato sa'yo or yung malaki na ibabato sa'yo? Ha, dyan, Ron? Yung malaki po. Of course, yung malaki. Sabi natin, yung alpha, hindi siya makakapag-pass through dahil malaki siya. Malaki yung particle niya. Hindi siya makakapag-pass through dun sa object na to, dun sa paper or cloth. Pero, dahil nga malaki siya, mas malaki yung magiging impact niya. Kapag sinabi nating ionizing power, this is the ability, isulat natin. Kapag sinabi nating ionizing power, this is the ability of radiation to damage molecule. Okay, so ionizing power, this is the ability of our particle to damage molecule. So, ibig sabihin, kapag mas mataas yung ionizing power niya, mas madadamage ang isang particle. Or, let's say, dito sa sheet of paper, dahil nga hindi siya makakapag-pass through, pero mas malaki ang magiging damage niya dito sa paper. Yun lang yun. Sa beta particle naman, as compared dito sa alpha particle natin, makikita natin dito na ang mass number niya is 0. Pero mayroon siyang negative 1 as its charge. So, ibig sabihin, dyan, negative 1 ang kanyang charge. So, ibig sabihin, it can penetrate several millimeters of living bone or tissue. So, halimbawa, ikaw to, halimbawa, si Mamanaw to. Ganyan na lang. Let's say this is Mamanaw. And then, meron tayong beta particle. So, etong beta particle as compared dito sa alpha particle natin, let's say, etong bato na to kanina, example lang to, hindi pwedeng maging bato ang mga alpha particle natin. Etong alpha particle, let's say this is our alpha particle, and let's say this is our beta particle. So, mas maliit ang ating beta as compared to our alpha particle. So, kapag binato mo si Mamanaw, kapag halimbawa may harang siyang paper dyan, hindi makakapag-pass through yung alpha particle natin, but then our beta particle can pass through. So, magpa-pass through siya at kaya niya ding mag-pass through sa ating mga living bone and tissue. So, ibig sabihin, ang mga radiation, they are dangerous, diba? Kaya nga nakakatakot kapag buntis, have you encountered
case like this na kapag buntis, tinatanong muna nila yung doctor nila or yung OB nila, so na, "Doc, is it safe for my baby kung magpapa-x-ray ako?" Kasi ang mga radiation, they are deadly. So ang mga alpha, beta, gamma, these are particles, radiation particles. So ibig sabihin, kapag ma-expose ka sa isang very dangerous na radiation or na particle, deadly siya. So, ibig sabihin, yung etong beta particle natin, since it can pass through sa living bone or tissues natin, it's not good. Hindi siya maganda. But then, it can be stopped by aluminum of at least 0.05 centimeter thick. So, para hindi mag-pass through yung beta particle kay mamanaw, kakailanganin niya ng cover na aluminum of at least 0.5 centimeter thick. So, ang gamma naman natin, so this is the most penetrating particle. Why? Because siya yung may pinakamaliit na they call this one na size or pinakamaliit na particle. So, most penetrating, syempre dahil pinakamaliit siya, mas magpapass through siya or mas makakapag-penetrate siya dun sa object natin. So, it can only several layers of lead or concrete can stop the gamma radiation. Okay, so you need to take note na habang lumiliit yung particle natin, lumiliit din yung ionizing power niya. So, mataas yung penetrating power nitong malaki, pero mababa yung penetrating power nitong malaking particle natin, pero mataas ang kanyang ionizing power. Ito namang gamma natin, mataas ang kanyang penetrating power, pero mababa ang kanyang ionizing power. So, parang yung example natin kanina na kapag maliit na bato na yung ibabato sa'yo, hindi na siya ganun kalakas. Halimbawa, maliit, super liit na bato lang ang ibabato sa'yo, hindi na siya ganun kasakit as compared kapag malaking bato ang maibabato sa'yo. Yun lang ang pagkakaiba ng alpha, beta, and gamma particle natin. Okay, so let's have an example. So, this one, dito. This equation, balancing nuclear reaction. So, in balancing nuclear reaction, guys, kakailanganin mong i-balance ang mass number and the charges. So, parang babalik na naman tayo dun sa part ng nagbabalance tayo ng mga oxidation reaction noon, di ba? Pero, this one is mas madali lang siya. Ibabalance lang natin using this particle. Etong mga particle na ito. So, paano ang gagawin natin? Okay, so balikan natin. Yan. So, dito, meron tayong 254 na mass number dito sa reactant natin. Meron tayong 254. And then, dun sa product natin, we have 118. 118 plus 132. So, 118 plus 132, pakisolve nga. Oh, 118 plus 132. 250 po, ma'am. Okay, so this is equal to 250. So, ang mass number natin dito sa kabila, take note that in balancing nuclear equation, you must balance the mass number. So, dito sa reactant natin, we have 254 as the mass number, while here sa product natin, we only have 250. And to balance that, meron tayong N dito. Wala siyang ginamit na particle dyan. So, we have N dito. So, paano natin siya ibabalance? So, that would be, kailangan natin ng 4 para maging 254, diba? Para makapag plus 4 tayo dito. Kasi 4 times 1 is 4. So, magiging 254 na siya. So, dito naman sa part ng atomic number niya, we have, sa reactant natin, we have 98. Dun sa product natin, we have 46 plus 52.
98 din, ma'am. O, 98. Kasi hindi naman na tayo makakapag-add ng 4 kasi 4 times 0 is 0. So, plus 0, 98 pa rin. So, ganun lang ang mag-balance ng nuclear reaction. O, dito naman. The same thing, kapag may mga given kayong nuclear reaction, may mga given tayong particle dyan, so, ibabalance nyo lang yung nasa mass number niya and yung atomic number niya. So, in this case, dito sa reactant natin, meron tayong 8. Dito, meron tayong 4. So, ano kayang particle ang pwede natin idagdag para mabalance siya? So, this one. Etong helium natin, pwede natin siyang idagdag para mabalance siya. So, that would be 4, 2, and helium. Para maging 7 plus 1 is 8, 3 plus 1 is 4, plus 4 is 8. So, equal na yung mass number natin. Let's check the atomic number. So, we have 3, 0. 3 plus 0 is 3. 1 plus 2 is 3. So, okay na siya. So, maghahanap lang kayo ng particle na kapag idadagdag nyo ay magiging equal sila. In this case naman, maghahanap lang kayo ng coefficient, ng stoichiometric coefficient, na kapag nilagay mo siya is mababalance siya. Okay, dito naman, positron emission from K37. So, potassium 37 daw tayo. So, that would be K37. I think the mass number of potassium is 19 ata. 19. So, this is positron emission. So, balikan natin yung positron emission natin. So, kapag positron emission, dun tayo sa product magdadagdag ng particle natin. So, that is 0, positive 1. So, magdadagdag tayo dito ng 0, positive 1, positron particle. And then, next step is magdadagdag tayo ng element or magdadagdag tayo ng particle what do you call this one? Ng isotope para mabalance yung charge natin. So, we have here 37. Dito is 0. So, maghanap kayo ng particle natin dun sa periodic table nyo na may mass number. Mag-focus na lang tayo dito sa di ba, ang nagde-determine kasi ng property ng mga element natin is the number of proton. Wait lang guys, excuse me. Yes, ma'am. Ay, talaga online. Ay, online daw. Synchronous na talaga naman. Kasi ganun po sa mga isa rin na Okay, let's proceed. Kindly check your periodic table. Pag-check yung mga periodic table nyo, maghanap kayo maghanap kayo ng element na ang atomic number niya is, we have here 19, sa kabila meron na tayong positive 1, so kakailanganin pa natin ng 18. So maghanap kayo ng element sa periodic table natin na ang atomic number niya ay 18. Na check your periodic table. Argon, ma'am. Ha? Atomic argon? Okay, argon. So in finding an element na idadagdag nyo, kailangan dun kayo sa atomic number na magbe-base or dun sa number ng proton, because the proton dictates the property of an element. So ang ilalagay naman natin dito sa taas na part niya, since here we have 37, dito meron naman tayong 0, so equal pa rin sila. So magdadagdag pa rin tayo ng 37. So ganyan lang mag-balance ng nuclear reaction natin. So, idadagdag natin dito ay 37 and then 18 argon. Nagagets ba? Okay, let's have more example. Dito. Write equations for the following nuclear reactions and confirm that they are balanced
with respect to nuclear mass and the nuclear charge. So dito, the emission of an alpha particle by radon 222 to form polonium 218. So ang radon natin, kindly check your periodic table. Ang radon ba natin ay Ra ba? I think Ra. So our letter A and letter B. So for letter A, our radon is Ma'am, RN, ma'am. RN, ma'am. Rn. Yes, ma'am. Control P. Guys, wait lang. Wait lang. Okay, dito na tayo. So, this is Rn. Rn 218. No. 222 muna. Rn 222. Sabi diyan, mag-undergo daw siya ng alpha emission yung radon 222 natin to form polonium. Anong polonium natin? Symbol niya is PO, no? Polonium 218. So, ano ang atomic number ng radon? Kindly check. 86, ma'am. 86. Okay. Okay, so 86. So, mag-undergo daw siya ng alpha emission. So, that would be alpha. Ang alpha emission natin, checking our table, ang alpha particle, alpha decay natin is 42. So, that would be 4. Para maging 222 minus 4 is magiging 218 siya. And 82, wait lang. Sa ano kasi siya? Emission kasi siya. O yun, nagkamali na tayo. Emission kasi siya, kaya dun siya sa product side natin. Di ba na-mention pala natin kanina na kapag emission siya, dun siya sa product side natin. Yung electron capture lang ang sa reactant magdadagdag ng particle. Pero kapag emission, kapag decay, dun sa reactant side tayo. So, we will add here, magdadagdag tayo ng alpha particle, which is 4, 2. So, meron tayong 222 dito. Dito, meron tayong 218 plus 4 is 222. Dito, meron tayong 86. So, that would be, meron tayong 2 dito. So, ang idadagdag natin dito ay 84. Nagigets ba? Nakakasunod so far? Next, the emission of beta particle by a polonium-218 to form astatine-218. So, ang sabi dito ay beta particle. Letter B, the emission of beta particle by polonium-218 to form astatine. So, we have polonium. Ano ang symbol ng polonium natin? Is it PO? PO, ma'am. Ang polonium natin, 218. Ano ang kanyang atomic number? 84 po, ma'am. 84. Mag-undergo siya ng beta decay. So, that would be to form astatine-218. To form astatine-218. 80, ma'am. So, mag-undergo siya ng beta particle. Yung beta particle natin, ano yung beta particle natin? It's 0, negative 1. So, it's astatine,
beta natin is 0, -1. So, dito, meron tayong 218. Meron din tayong 218. So, balance na ang ating mass number. Dito, meron tayong 84 as the atomic number. Dito, may -1 tayo. So, that would be 85. Para maging 84, dito sa product natin is 85 plus -1 is equal to 84. Okay na tayo dito sa balancing. Okay na? Okay, next. Okay, let's proceed sa nuclear stability. So, I have mentioned kanina about stable and unstable isotope. Kapag masyadong mataas ang kanyang energy or masyado pang malaki ang kanyang atom, unstable pa siya. So, para maging stable siya, kailangan niyang mag-release ng energy. So, meron tayong tinatawag na nuclear stability. So, stable isotopes are those that do not undergo spontaneous nuclear decay. So, kapag stable na siya, hindi na siya mag-undergo, do not undergo spontaneous nuclear decay. Unstable isotopes are the opposite and they may also referred to as radioactive isotopes. So, kapag unstable isotopes pa, they are called radioactive isotopes or radioisotopes or radioactive nuclides or radionuclides. So, pare-pareho lang ang ibig sabihin yan. So, how will we know if a particle is stable or not? So, meron tayong figure dito. Okay, so meron tayong figure dito. This one, etong part na black yan, yung nakikita nyong black, yan ay stable nuclide. O yung part na yan, yung black na part is stable na siya. Etong part naman ng orange, dito na part, this is unstable kasi nag-undergo siya ng tawag dito, nag-undergo siya ng positron. Tong orange natin, tong orange na portion, nag-undergo siya ng positron capture. Positron or electron capture pala to. Positron or electron capture. Yang orange na portion. So, anong ibig sabihin yan? So, etong positron at electron capture natin ay mas mataas ang kanyang proton. This is proton rich and neutron deficient. So, as you can see kasi dito sa graph natin, etong area na to is mas madami yung number of proton niya. Kasi pag ganun siya, diba? Pag ganun siya. Pero, mas mababa yung number of neutron niya. Dito naman sa blue na portion natin, this area is beta. This area is beta. So, kabaliktaran lang siya ng positron natin. Ang beta natin ay neutron rich. Neutron rich kasi tingnan nyo, pataas yung kanyang neutron. Itong nandito sa side na to is number of neutron. So, mataas yung kanyang number of neutron. At siya ay proton deficient. So, saan naman ang ating mga alpha? So, ang ating mga alpha ay etong yellow na part dito. So, ang alpha natin, kapag ang proton niya, let's say, let's denote our proton as Z, kapag ang proton niya ay mas mataas sa 82, they are already under alpha particles. Kapag mas mataas ang proton niya, nakikita nyo dito, diba, dito sa portion na to,
Oh, majority ng yellow na part, yung mga yellow na part, ay nasa above 82. So, take note that as the size of the nucleus increases, so does the neutron-proton ratio that indicates stability. So, ibig sabihin, di ba, if you remember yung ano natin before, yung description natin ng nucleus, doon sa gitnang part ng ating nucleus, ano yung nasa gitnang part ng ating nucleus, rover? Ano yung nasa gitnang part ng ating atom, rover? Proton po ang neutron. Proton and neutron, tama. Yung neutron natin nag-act siya as anong purpose ng neutron natin? Gemaline? Nag-act siya as Gemaline, bakit hindi naka-open ng camera yung iba? Mamark ko kaya as absent, sinasabi ko. Ano ang purpose ng ating neutron? Nagbabayad po ng energy. Yes, siya ang nag-act as glue yung neutron natin. So, ibig sabihin, habang tumataas yung value ng proton natin, para ma-hold pa rin siya dito sa gitnang part, kailangan tumataas din yung number ng neutron natin. Kaya sabi dito, habang lumalaki daw ang nucleus natin, habang lumalaki yung size niya, so does the neutron-proton ratio para maging stable siya. Okay, dito na part na tayo. Isotopes with atomic number greater than 83 have an unstable nucleus. Greater than 83 or yung proton natin. So, automatically, kapag ang proton natin ay greater than 83, unstable na agad siya. Isotopes with atomic number lesser than 83 have stable nucleus. So, 'di ba sabi natin kanina, kapag masyado pang malaki yung particle, syempre kapag mataas yung proton niya, ibig sabihin malaki yung particle. Kapag mababa yung number of proton niya, mababa din yung mass number. So, ibig sabihin, maliit lang yung particle. So, dahil etong part, mas malaki sa 83 yung atomic number niya, so malaking particle siya, so unstable siya. This one naman, isotopes with atomic number lesser than 83, they already have a stable nucleus kapag lesser than 83. So, automatically, if you check the atomic number and lesser than 83 siya, stable nucleus na siya when may condition pa tayo. The ratio of neutron-proton is 1:1. Ibig sabihin yan, let's say ang proton nyo is 20, ang proton nyo is 20, ang neutron nyo is 20. So, that would be 20, 20, that is 1:1. So, kapag ganyan daw ang ratio ng neutron-proton natin, that is stable. So, the ratio of neutron and proton is 1:1 in isotopes with atomic number or protons lesser than or equal to 20. So, applicable lang pala to sa mga elements natin or isotopes natin na ang atomic number ay lesser than 20. So, ano yung mga lesser than 20 ang atomic number? So, andyan yung carbon, hydrogen, ano pa yung mga nandyan. Next, the NP ratio increases. This NP ratio increases the larger the size of the nuclei or greater than the number of protons in nucleus. So, hindi na kailangan yung yan. Next, pairs of protons, neutrons provide increased stability. This means that isotopes with nuclei with even numbers of both protons and neutrons. So, kapag i-check natin yung protons and neutrons natin and they are even number, ayan, even number, so more stable sila than those with odd numbers of protons and neutrons. So, halimbawa, pareho silang stable. Halimbawa, meron tayong dalawang element 1 and element 2.
So, ang element 1 natin, ang kanyang proton ay 20, ang kanyang proton ay 20, ang kanyang neutron ay 20. Yung element 2 naman natin, ang kanyang proton ay 19, ang kanyang proton ay 19, ang kanyang neutron ay 19. Pero pareho silang stable. How will you know which among the two is more stable? So, magbe-base tayo dun sa even numbers natin. So, these two, itong proton and neutron niya is even number. So, meaning to say, ang ating element 1 ay mas stable as compared to our element 2. Kasi kapag odd number siya, mas less stable siya. More stable siya kapag even number. Meron din tayong tinatawag na magic numbers. Itong mga given na to, isotopes with 2, 8, 20, 28, 50, 82, or 126 protons or neutrons in their nucleus are generally more stable than those with other numbers of protons and neutrons. So kapag ang isotopes natin ay meron tong mga to, 2, 8, 20, 28, 50, 82, and 126 na protons, they are more stable. Halimbawa, meron tayong isotope, meron tayong element 1 na ang kanyang proton ay 28. Meron naman tayong isotope 2 na ang kanyang proton ay 26. So, ibig sabihin, mas stable to kasi kasali siya sa magic number natin. Bakit siya tinawag na magic number? Why magic number? Kasi, even the physician, hindi nila alam kung bakit naging ganyan yung property ng isotope na yan. Hindi nila matukoy kung bakit etong mga number na to ay more stable. So, magic. Parang it's a very, ang tawag dito, amazing na naging ganto siya, naging ganto yung mga protons niya, pero hindi nila matukoy kung bakit. That is why tinawag siyang magic number. Nakakasunod pa? Okay, next. So, meron tayo ditong rule kung paano mag-determine ng type of decay. We have the alpha decay, beta decay, and positron emission or electron capture. So, kapag ang Z natin, Z stands for the number of proton or the atomic number. So, kapag ang proton daw natin ay greater than 83, under na siya ng alpha decay. Okay, let's have an example. So, example 1, let's say polonium polonium 210 and 84. So, ang atomic number natin is 84, and 84 is greater than 83. So, this one is already stable. Stable siya and nag-undergo siya ng alpha decay. But stable. That is unstable. That is unstable kasi mas mataas siya ng 83. Sabi natin, Z lesser than 83 sila yung stable. But this one, since 84 is greater than 83, so our particle is unstable and nag-undergo siya ng alpha decay. Next, our calcium. Oh, this one, what do you think? Mag-undergo, stable na siya or unstable pa rin? Jasper, stable na ba to or unstable pa rin? What do you think, Jasper? Stable, ma'am. Stable because?
Stable na siya dahil Lesser than 83, ma'am. Ay, yes, ma'am. lesser Ay, than 83. And at the same time, yung kanyang proton to neutron ratio is 20:20. So, that would be 1:1. So, stable siya. Okay? Next, na example natin para ma-determine natin yung type of neutron natin. Ano pa ba? Thorium. Paki-check nga kung ano ang mass number ng thorium. TH. Thorium 234. Ay, atomic number pala. Paki-check kung ano ang atomic number niya. $90, ma'am. Okay, ma'am. 90. Yes, ma'am. Okay. So, let us check kung anong type of, 90 na pala siya. So, meaning to say, since 90 na siya, greater than 83 na naman, so that is alpha. Next, na example natin, how about bismuth? Paki-check nga yung bismuth natin. Bismuth 214. Ano? 83 po. 83. So, greater than or equal to 83 kaya to. So, alpha pa rin siya. Ano pa bang example ng... Magbigay nga kayo ng ano dyan, ng less than 83, yung atomic number. Para mapakita natin tong beta and positron. Mercury, ma'am. Mercury. Ano yung, ano na lang, polonium. Paki-check nga yung polonium kung anong ano niya. 84, ma'am. 84 pa rin. 84, ma'am. Wait lang. Maghanap lang ako ng example ng beta and alpha natin para makita nyo. Iodine na lang. Number 5 is iodine. Ang iodine natin ay 131. Anong mass number ng atomic number ng iodine? 53, ma'am. 53. Okay, so ang proton natin dito ay 53. Ang ating neutron ay 131 minus 53. Oh, 131 minus 53. 78. 78. So, let us check. Ang neutron to proton ratio natin ay 78 all over. Our proton is 53. So, 78 divided by 53. 1.47. 1.47. So, 1.47 siya. Is it greater than 1.5 or lesser than 1.5? So, ang ano niya, ay no. Unahin pala natin tong proton natin. So, ang proton natin ay nasa 41 to 82. 53 ang proton natin. So, nasa range siya ng 41 to 82. The proton is 53. So, titingnan natin kung saan ang range niya dito sa Z value natin or sa proton na value natin. So, that is in 41 to 82. 41 to 82. So, dito siyang part. Pero titingnan natin kung saan naka-range ang ating ratio. Our ratio is 1.47. So, lesser than 1.5. So, lesser than 1.5 siya. So, 1.47 is lesser than 1.5. Lesser than 1.5. Meaning to say, dito siya sa positron or electron capture natin. So, it is positron emission. Isang example pa, wait lang.
number 6. How about silver? Wait lang. Or astatine na lang. Astatine 7333. Okay, so this one, ang ating proton ay 33. Ang ating neutron ay 73 minus 33, that is 40. So, ang ating N to proton ratio is 1.21 ma'am. 1.21. So, 40 over 33 is 1.21. So, ang first na i-check natin is kung saan siya naka-range. So, ang proton natin is 33, so it is in this part. 21 to 40. But, 121 ang ating neutron to proton ratio. And take note na ang neutron to proton ratio is, dito is lesser than 121. 1.21 is lesser than 1.25. So, meaning to say, dito pa rin siya sa positron or electron capture na emission. Okay na tayo dito ha. So, kapag, let's say, ang nakuha natin na proton to neutron ratio is 1.26. Ang nakuha natin na proton to neutron ratio is 1.26 and yung range ng ating proton ay nandito, so beta no ko siya. So, ganun lang ang mag-determine kung anong type ng radioactive decay ang nangyayari sa isang particle. Okay na ba? Okay na ba tayo dito? Mag-thumbs up kung okay na. Okay. Okay, nandito pala yung sinasabi natin kanina na even and odd. So, kapag ang protons and neutrons natin ay parehong even, so they are the most stable. More stable sila. Kapag ang protons naman natin ay even and odd, so pataas siya. So, nakikita nyo dito, kapag ang protons and neutrons natin ay parehong odd number, so least stable sila. So, kapag odd and even naman, mas stable siya compared dito. So, pataas siya. Pataas yung stability natin, yung stability trend natin. So, makikita nyo, dito tayo sa proton na naka-base. So, kapag ang proton niya ay even, so more stable siya. Kasi tingnan nyo dito sa pangatlo, may even din naman siya na neutron. Pero, yung proton niya kasi ay odd. So, less stable siya as compared dito. Okay, so hanggang dito na lang muna nga rin tayo. So, balikan nyo itong mga na topic natin, lalo na yung mga late na nag-enter. Next time, hindi na ako mag-entertain kapag 15 minutes late na kasi nakaka-istorbo dun sa discussion natin kapag mag-accept pa ako kapag ongoing na ang discussion. So, kapag late na kayo, hindi, wag na lang kayo mag-join. So, madami naman na tayo natapos. If you want to have more example, paki-check yung module nyo. May mga example tayo doon and may mga concept din tayo doon na hindi ko na mention dito sa discussion natin. So, magbasa na lang kayo doon sa module natin, no?